Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda at mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong mamumukot na blogista at nandito tayo muli para sa isa na namang kapana-panabik na fishing forecast. Ngayong araw, Enero 27, 2026, may mga espesyal na kondisyon tayong tatalakayin sa pangingisda dito sa magandang Pilipinas. Maghanda kayo dahil may mga impormasyong ibabahagi ako na makakatulong sa inyong paghuli, kaya wag na wag kayong bibitaw. Ito ang araw na maaaring sorpresahin tayo ng karagatan at ilog. Para sa ating mga kaibigan na target ang lapu-lapu, grouper, or maya-maya, red snapper, na mga paboritong species natin sa asin, ang araw na ito ay may pagkakataon. Kung titingnan natin ang temperatura ng tubig na nasa 26 hanggang 29 na degree Celsius, ay napakainam para sa mga isdang ito na maging aktibo. Ang mga isdang ito ay madalas matatagpuan sa paligid ng mga bahura, mga lumubog na istruktura, o sa mga lugar na may maraming bato, sa lalim na 1 hanggang 60 metro. Kaya ang aking munting payo, hanapin sila sa mga reef edge o sa mga lugar na may biglaang pagbabago sa lalim. Gumamit ng live baits tulad ng hipon, alimasag o maliliit na isda. Maaari ring subukan ang microjigging o bottom fishing. Sa aking karanasan, kapag nagpapalit ang panahon at may bahagyang pag-ulan, mas lumalabas ang mga lapu-lapu at maya-maya para maghanap ng pagkain. Kaya't maging handa kayo sa paghuli. Ngayon naman, para sa ating mga kasama sa sariwang tubig, ang tilapia ang ating pag-uusapan. Napakaaktibo ng tilapia sa mainit na tubig at ang temperatura natin ngayon ay perpekto. Hanapin sila sa mga mabababaw na bahagi ng lawa at ilog, lalo na sa mga lugar na may makapal na damo o kawayanan kung saan sila nagtatago at naghahanap ng pagkain. Sa paglipas ng araw, maaari rin silang lumipat sa mas malalim na bahagi kung bumaba ang presyon. Ang pinakamabisang pain ay ang lumot, tinapay o mais. Kung gumagamit kayo ng float fishing, tiyakin na malapit sa ilalim ang inyong pain. Isang maliit na lihim, subukan ng dough bait na gawa sa harina at kaunting asukal. Garantisadong papansinin nila yan. At syempre, hindi kumpleto ang ating forecast kung walang galunggong, round scad, at alumahan, mackerel. Ang mga isdang ito ay maliliit, ngunit napakasarap at laging aktibo, lalo na sa mga coastal waters at kung minsan ay offshore. Sa ganitong panahon, kung saan may light rain at maulap, mas lalong nagiging agresibo ang mga schooling fish na ito. Maaari ninyo silang hanapin malapit sa ibabaw ng tubig, lalo na sa umaga at hapon. Gumamit ng maliliit na kutsara o sabiki rigs para sa mabilisang huli. Ang mga live small shrimps or cut baits ay epektibo rin. Ang incoming tide na kasama ng bahagyang pag-ulan ay mainam na pagkakataon dahil dinadala nito ang pagkain palapit sa baybayin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon ng panahon at kung paano ito makakaapekto sa ating pangingisda. Ang araw ng Enero 27 ay inaasahang magiging bahagyang maulap hanggang sa may pag-ulan. Ang temperatura ng hangin ay nasa pagitan ng 24 at 28 degrees Celsius na komportable para sa pangingisda. Ang atmospheric pressure ay maaaring maging pabago-bago dahil sa bahagyang pag-ulan, ngunit sa pangkalahatan, ang amihan o northeast monsoon ay nagdadala ng mas malamig na simoy ng hangin. Ang hangin ay light to moderate mula sa silangan hanggang hilagang silangan sa karamihan ng lugar, bagaman sa northern Luzon ay maaaring moderate to strong na may malalaking alon. Ang humidity ay mataas, nasa 88% na normal sa atin.
Sa usapin naman ng temperatura ng tubig, nananatili itong mainit mula 26 hanggang 29 na degree Celsius. Ang temperatura na ito ay favorable sa metabolismo ng mga isdang tropikal. Ibig sabihin, mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Kaya't huwag mag-alala, hindi sila ginawin. At syempre, ang ating buwan. Sa Enero 27, ang buwan ay nasa fase na waxing gibbous na may 61 hanggang 68% liwanag at patuloy itong lumalaki. Ang buwan ay siyam na araw na ang edad mula sa new moon. Ayon sa mga matatandang paniniwala, ang waxing gibbous ay madalas na panahon ng magandang kagat ng isda, lalo na sa mga oras ng paglubog ng araw at sa gabi dahil sa dagdag na liwanag ng buwan. Kaya mga kaibigan, may pagkakataon kayong mag-night fishing. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging katamtaman hanggang maganda para sa araw na ito. Ang kombinasyon ng bahagyang pag-ulan, maulap na kalangitan, at mainit na temperatura ng tubig kasama ang waxing gibbous na buwan ay lumilikha ng paborableng kondisyon. Ang mga biglaang pagbabago sa presyon dahil sa ulan ay maaaring maging dahilan ng pagiging mailap ng isda sa ilang sandali, kaya kailangan ng pasensya. Ngunit huwag susuko mga kaibigan dahil may potensyal para sa magandang huli. Kaya mga kaibigan, tandaan ang mga payo na ito at sana ay magkaroon kayo ng isang matagumpay na pangingisda. Ni isang buntot, ni isang kaliskis. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing forecast at tips at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking bagong upload. May tanong ako sa inyo, mga kaibigan. Saan kayo balak mangisda ngayong Enero 27? Ano ang inyong paboritong pain kapag maulap ang panahon? Ibahagi ang inyong mga karanasan at munting sikreto sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod na forecast, mga kaibigan, happy fishing!